Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post News 5, 48 minutes ago. Title, Nag-walk out. Sino ang nag-walk out? Umapila at nag-walk out si Manila Representative Benny Abante sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay President Bongbong Marcos. Ito'y matapos ideklarang sufficient in form ang ikalawang reklamo laban sa Pangulo. It is very clear that there is insufficiency in form. This is actually an exercise in futility and a waste of people's money. I therefore would like to walk out of this hearing right now. Anong kasabihan? Ang pikon? Bahala na kayo. Tingnan natin ang people who reacted. 11,000 people who reacted. 11,000 din ang tumatawa. 60 ang galit. Ay, nako. Wala na talaga si Congressman Abante. Halos lahat tumatawa lang sa kanya. Hindi na paniwalaan. So, ang nangyari ngayon, dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, tinanggap ng House Secretaries General, then sinubmit sa Office of the Speaker. Ang Office of the Speaker, sinubmit sa Committee on Justice. So, ngayon, debatihan na nila, may hearing na. Kanina, yung unang complaint, yung i-file ng abogado Arnel De Jesus, yung hinihinalaan na abogado ni First Lady Lisa, kakampi ng Malacanang, parang gano'n, nahinala lang na bumoto na ang Committee on Justice, pasado. It is sufficient in form. Okay. So, walang problema. 46-1-1. So, itong pangalawa, ito yung i-final ng Makabayan Black. So, dito, sa puntong ito, nung magbutuhan na, diyan na nagreklamo si Congressman Abante kasi ang kanyang kasamahan, nakita nila it is sufficient in form. Sa kanya, it is not. There is no sufficiency in form. Walang forma. I don't know kung anong forma niyan. Kaya lang, ang mas importante diyan, yung is it sufficient in substance. Kasi madali lang i-comply yung sufficient in form. Madali. Ang laman. Kaya, bantayan po natin, baka within this day din, mamayang hapon, or I don't know kung bukas ba, kasi ang nakita ko sa Committee on Justice, sabay na tinalakay yung dalawang impeachment complaint. Ang unang tinignan is it sufficient in form. Forma mo yung paragraph siguro, o mga English grammar, I don't know, forma lang So, madali. So, pasado na ang dalawang impeachment complaint as far as form is concerned. Ang mabigat, importante, substance. So, para sa akin, I might be wrong, yung unang complaint, yung isinamba ng abogado na hinihinalaan abogado ni First Lady, madideclare yun na insufficient in substance. Dahil sinadya daw talaga yun na isampa para lang ma-dismiss. Dahil, I don't know kung ilang pages ba, 4 pages lang o 15 pages kasama ng mga attachment. Si Congressman Erese ang nagsabi na ang hina ng ebidensya. Newspaper clippings daw. So, wala na.
Ito na lang sa Makabayan Black, ang titignan natin kung ano ba ang laman, ano ba yung mga ebidensya na isinabmit nila, inatats. Palagay ko naman, I might be wrong, baka mas matibay itong Makabayan Black. Kaya, pag sufficient in, pagpalagay natin yung unang complaint, sufficient in form, kailang insufficient in substance. Pabagsak, walang laman. Wala na yun. Basura na yun. Itong Makabayan Black, sufficient in form na, pasado na. Pinaghanda ng gusto ng Makabayan Black, gusto nilang matanggal ang Pangulo. I-declare na sufficient in substance. Yun na ngayon. Uusad na yun. Ang alam kong proseso, pag na-declare na sufficient in substance, mag-i-schedule na sila ng pwede na nilang ipadala yung complaint, informahan na nila si BP Sara na ito na. Parang piskalya kasi sila ito na, isumon na nila, sumpuin na si BP Sara. Ito yung mga reklamo laban sa iyo. Okay, mag-submit ka ng counter affidavit. Parang ganon. So, tatalakayin na yan. Pagkatapos talakayin, magbutuhan na sila, itong members ng Committee on Justice, kung iaakyat ba nila sa plenaryo. Granting, 6-0. So, 40 gusto na iakyat, ang 6 no. So, once nga inakyat sa plenaryo, magbobotohan na ulit ang buong House. 300 plus yan. So, 1/3 lang kailangan. So, kung may 100 plus, 115 ba, na pumirma, ayun, iaakyat na sa Senado. Ganon ang pagkakalam ko. Kailang, I'm not sure. Baka mahirapan sila na makakuha ng 1/3 signature sa mga kongresista dahil marami pa ang kakampi ng Pangulong Marcos Jr. na mga kongresista. Sa pagkakalam ko, I might be wrong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Muna ni si Angkol ang natabangan og sen. So muna yang balay. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol nga natagaan og sen. So kuan na gyud gatakinding na. Kuan na gyud kaayo. Makita gyud nato nga luoy na gid kaayo ang ilang kahimtang muna ni ang itsura. So gisapaw-sapaw lang nga mga kawayan dayon ang ngero mga kuan na gid kaayo. Itsura sa yang balay ni Angkol. So atong tan-aw dito sa sulod. So muna ni ang itsura sa pagpuyo ilang angkol sa ilang balay. So kini lang gyud. So diri lang sila maka higda kulba. Muna ni ang ilang sulod, higdaan na nila. So kuan lang gyud kaayo. Gamay gyud kaayo. So muna ni ang itsura sa ilang atop dinhi sa sulod. So ang uban mga kawayan lang. Lisod gyud kaayo. Kini na nga putol-putol na gyud nga yero. Og karon kol pila na ni katuig ang imong balay nga inani nang itsura? 12 na ka tuig na akong balay nga dili maayo. 12 na katuig. Oo. Tungod sa kalisod wala ko gid makapalit og sin og wala ko'y nabangi sa Kung wala ka kol natabangan karon so wala gid kay ikatop. Palit og ako'y tabangi karon og kuan Unsa ra day mong trabaho kol? farmer man. So
Uma. Uma. So lisod good ko lang kuan. So naa pa ka estudyante ko wala na. Wala na. So pila na day ko imong edad? 55 na. 55. So naa pa kay asawa. Wala na pa. So lisod good. Pila ka book day imong anak ko? 5 ra ni ang nadia. Oh, 5 ra. Oh. Laki. Mm. Salamat sa Ginoo nga nagtabang sa sin sa kuha. Oh, salamat kayo, Kol.